Roque called you out over your statement that as an alleged fugitive, he should never be assisted by the diplomatic agents of the Philippine Embassy. Ito raw po ay refleksyon ng inyong gross ignorance of the law, diplomatic practice, and the fundamental rights of Filipino citizens abroad. What do you say to this? Yan naman po kasi ang problema. Mahilig po kasi magkaroon ng twisting of facts. Kung nadinig lamang niya at napanood ng buo ni Harry Roque ang ating content. Actually, nag-start po ito sa isang content sa ating YouTube channel. Dahil nung nag-circulate po ang larawan na ito, minabuti ko pong makausap at magtanong mismo sa secretary ng DFA, si Secretary Tess Lazaro, dahil nakita po nga natin to at hindi ko ninais na magkaroon ng magpahid ng anumang akusasyon sa ating Ambassador Luli Arroyo Bernas. So bago po natin ito kinontent, ay itinanong natin mismo kay Secretary Tess Lazaro. At ang unang-una nating content patungkol dyan ay niliwanag po natin na yung larawan na yon ay noong 2023 pa. So yun nga po ang mahirap kay Harry Roque. Nakikinig yata siya sa chismis at hindi niya pinanunood ng buo yung pinaka-content natin. Mismo sinabi natin na wala pong bagong larawan at wag nating pahira ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Bernas. Pero ang sinabi po natin bilang representative ng Pilipinas, hindi po magiging maganda kung magkakanlong ng fugitive. Sana naman po ay naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pagkakanlong. Ang pagkakanlong po ay pagtatago sa isang fugitive. Hindi po natin sinasabi na dapat na wag tulungan ang isang fugitive. Mas maganda po talagang tutulungan ang isang fugitive na makabalik sa Pilipinas. Pag sinabi po natin pagkakanlong, yun po ay pagtatago. Pagkukubli sa isang executive or rather sa isang fugitive mula sa kamay ng batas dito sa Pilipinas. So, mas maganda po kay Harry Roque, intindihin muna po ang buong video, panoorin niya, para po hindi naman po siya nagiging source palagi ng fake news.